tatalakayin ang yung masalita ng Hallelujah. Lord, we ask your wisdom and knowledge, Panginoon, sa bawat isa at lalo na sa aming facilitator, si Pastor at si Pastor Bernard. Lord, anoint din, Panginoon. Lord, Panginoon, we hope and pray, Panginoon, na magiging fruitful ang aming discussion sa True Q&A program na ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, manahan ka sa kaligitnaan namin, Panginoon, upang maintindihan namin, Panginoon, kung ano talaga yung salita, Panginoon, na mula sa iyo, Panginoon. Lord, let your words today, Panginoon. There's a lot of revelations, Panginoon, upang maintindihan namin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. At sa Lord, maraming salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa. Tunay ng aming Diyos na dakila sa lahat, Panginoon. Lord, this is our prayer. In Jesus' name, Amen. 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 Po at magandang hapon po. We have 1 hour to answer ang mga question po ninyo. Last Q&A po natin, ako yung tanong. Kasi daw pending question mo, posible ba sa isang definitely is talking about Christian kasi ang Christian naman talaga lang may Holy Spirit eh. At sabi po doon, sabi ng nating Panginoon that we will receive the Holy Spirit when you are baptized. And during baptism po, yung Christian lang po ang siyang nagkaroon ng Holy Spirit. So ang tanong daw po, kung meron kang Holy Spirit as a Christian, posible ba na mag-indwell din sa'yo yung demon spirit naman? O napos kaya nga, maposes po tayo ng demon spirit. Posible po ba yan? Sige po, sino pong sasagot? Bago po hanapin yung ating pong verse. May verse ako dyan. Anyone will try to answer? Sa tanong na possible, Kuya Pedro, tumitingin ka. Ano Huwag mo dinadaan sa pagiging manager. Nandidipak ka eh. Tumitingin ba? Mga ganun din. Mag-walk sa tingin. Parang sabi niya, Wema. Uwi nga ako. Anyone volunteer? Sa akin Akala ko sasagutin ni Kuya Arnold eh. Sa akin po, Pastor, siguro April, hindi dapat posible. So, imposible. Yung demo. Imposible. Ay, dapat wag. dapat hindi, pero nangyayari hindi. Nangyayari sa mga sitwasyon na nakita ko. Yun lang. nawawala. Kung ganun, ibig sabihin, umalis sa'yo yung Holy Spirit or na-overtake. Kasi hindi naman wala naman sa Bible siguro na nagdi-depart sa'yo eh. Once you receive it, nandun na yun sa'yo. Kaya nga, hindi dapat. I think siguro ikaw yung personally nagde-decide na ayoko sa iyo dito ako. Ganun yun siguro. Kumbaga, Ano ba yan? ayaw ko na. Spirit? Hindi ko na kaya. Holy Spirit. Kaya Malaki na pasok siya. yung Hindi. Ang tanong. Pero sa'yo pa rin yung Holy Spirit o wala na sa'yo Holy Spirit? siyempre, kung makapasok siguro yung Boses ka lang din. bad spirit Okay. ka. Wala na yung Holy Spirit. Kasi So, kailangan natin eh. Okay. So, sabihin, dahil may sinabi ka, something na offending, kaya ang nangyari, nawala yung Holy Spirit, pumasok naman yung demon spirit. Di ba mas ang Holy Spirit is jealous? Apo. Kaya yun siguro, pag may nasabi ka na hindi maganda, parang sinukuan mo na yung Panginoon. So siyempre, yung Holy Spirit, kumbaga, unti-unti siyang lumalayo. Kasi dahil dun sa mga karanasan, mostly kasi yung mga stress na depressed, lalo na kung wala kang papalo at nakakapatiran ka. So may posibilidad siguro na yung Holy Spirit, unti-unti ng kasi binabara na niya, wala na siyang yung fighting spirit na nakipaglaban dun sa sabi natin bad spirit, yung mga problema, di ba, na struggle sa buhay, na hindi niya kayang i-overcome. Kaya nakapasok yung bad spirit. Yun lang. Bago ko sagutin pa ang nyo. So, nangangulugan, yung tinatanong ni Kuya Drex na pwede bang pumasok yung demon spirit kung meron kang Holy Spirit. Ang sagot nyo doon, hindi. Kasi kinakabalas mo ni Holy Spirit para bago pumasok ang Holy Spirit. So, hindi po sagot mo yun. Sige po, Kuya. Clarification lang, Pas. When you say na
kumbaga na possession or mga ganon, is it really taking over or parang yung influence masyado lang malakas kaya nagagawa mo? Or halimbawa, masyado lang malakas talaga yung influence sa'yo ng evil spirit kaya gumaganon ka na? Or is it na siya mismo talaga pumapasok sa katawan mo? Ay, yun lang po yung clarification ko. So, ang magiging issue, may problema tayo sa tanong ni Kuya Drex, binigyan tayo panibagong problema. Kasi panibagong question na naman niya. Which is connected doon. Mamaya sasagutin din natin. At sabi niya, maaaring sabi mo Kuya Joel, dahil Is it ganun? Kasi complete possession. in tune ka kumbaga sa kanya. So yung clarification ko lang is, ganun kalakas lang talaga yung influence niya sa'yo, kaya nagiging ganun ka? Okay. Or is it really na pumapasok talaga sa'yo sa... kumbaga sana ang parang definition mo, Sa sarili. nagagawa mo to, pero wala sa loob sa'yo, Opo, pero opo. yung influence ay parang tulak sa'yo. Oo. Sige, sasabihin ko yan. Sino pa po? Clarification din, Pas. Dagdagan na lang din, para tatlo na. Question na Actually, hindi naman nawawala sa atin Holy Spirit. Nasa atin lagi Holy Spirit. Ba't ito papasok ang free will? Kung hayaan natin mag-work ang Holy Spirit sa atin, hahanapin natin si God. Ibig sabihin, free will natin doon sa matuwid na pagpapasya. Now, dalawa yun eh. Nasa kalagitnaan tayo. Yung dalawa, nag-work sa atin. Yung katawan natin, nagiging tools ng dalawang spirit. Now, kung tayo nasa gitna at walang Holy Spirit sa atin, hindi nag-work, hindi natin nag-work, at itong bad spirit ay kapat na sa atin. Now, dahil sa alam ng bad spirit na hindi nag-work yung Holy Spirit sa atin, hindi natin hayaan mag-work ang Holy Spirit sa atin sa pamamagitan ng spiritual man natin, dito nagtitrigger yung bad spirit. Kaya doon tayo natatalo yung pagiging, ang kasangkapan kasi ng nisita yung katawan natin eh. Kaya doon masusubok kung naisin natin ang free will magamit sa tamang pamamaraan, doon malalabanan yung bad spirit sa ating katawan. So doon mag-work ang Holy Spirit sa atin at sa pamagitan ng spiritual man natin. So ganun po. Sa akin lang po. Okay, salamat kaya Evan. Kuya Arnold po may... Yung evil spirit kasi, Pas, kailangan malaman din ano ba yung mga evil spirit. Kasi kailangan alam din natin na yung spiritual battle kasi mostly from si Kuya Jumel is not aware of nakukonfuse siya sa yung spiritual battle. Kung kusa ba daw ito pumapasok sa atin or sadyang yung bumubulong, ano ba daw yung mga is subconscious lang yun sa atin or there is another entity na mga ganon. So ibig sabihin, ito ba yung mga demonic na to? These are those yung fallen angels that before creation, si Lucifer, bilang inatasan siya yung worshipper, di ba? He is close na siya yung mag-worship. Si Angel Gabriel, siya po yung magmimensahe, ang bibigay ng mensahe. Si Michelangelo naman, siya yung mag-ano ng mga battles. So si Lucifer, because of his pride, siya ba yung nagbubulong sa mga angel na to na sumama sa kanya, bumagsak? Ito ba yung mga demonic na to? Are these among those tinatawag nating mga evil spirits na nandito sa mundo natin? Sa spiritual? Sila ba tong mga to? At kung sila yun, ano yung main purpose nila? Ano yung klaseng mga spirit ito? Kasi pag sabihin natin spirit of katulad nung halimbawa yung bakla, anong spirit na nandun sa kanila? Sa kaingitan, anong spirit na nandun yun sa kanila? Envious o yung mga ganung bagay, sila ba yung mga to? At talagang papasok ba to sila sa atin? Mga fallen angels. O are these mga spirit to na nandito sa atin? Pas, dadagdagan ko din yung question. Apat na. Di ba si Lucifer siya yung angel? Apo. Tapos nung na-fallen na siya na si Satan. Apo. Tapos si Satan, meron ding Beelzebub. Si Satan ba at si Beelzebub, isa lang ba? Apo, isa na po yan. Or di ba naging Tapos, ang main question ko pa, yung fallen angels, kasi sa pagkakaalam ko, di ba yung sila yung nilagay sa Tartarus?
Yun pa rin. Okay, panibago na naman yan. Problema na. Kami na Di ba may level ng demon? Opo, So tama yung yun. fallen talaga, yung talagang nasumama kay Lucifer na na-fall, sabi dun sa naintindihan ko sa Bible na they were put in Tartarus, sa pinaka-deep ng hell. And they will be unleashed in the end times. If pwede po ako mag-comment doon. Pero I'm not sure. Classification na din. I'm not sure if this is correct pa sa. I believe that yung fall ni Lucifer, nauna yun sila eh. Pero there was a time na, at the time ni Noah, na yung may mga heavenly beings na nileft nila yung abode nila to make a relationship with the women. I think sila din yung naka-in-chain in darkness eh, parang Sa Tartarus. if I am not mistaken, parang ganun yung pagkaintindi ko doon. Opo. Sa nananaulugan, yung angel na sinabi ni Kaya sa tanong niya na sumama kay Lucifer, Sila ba yung mga... sila ba'y nakaibig na sa Oo. mundong ito? Ang pagkaintindi ko sila yung Ngayon, nasa sabi ilalim. naman niya, no, dinaretso daw ito sa Tartarus, which is yung prisoner ng mga fallen angels. Sinagot naman ni Kuya Jomel, ang sabi niya, there are two division ng angels ng rebelde. Of course, yung sumama kay Lucifer, at pangalawa, ito yung mga iniwan yung kanilang spiritual nature. Na nakipag-siping sa mga, kumbaga sa ano, they possess a body at nakipagsiping sila sa mga sa mga earthly things. Yun naman yung pinakano. Which is sama, sa lahat ng tanong, baliktado ito sa tanong ni Kuya Dre. Try ko lang pas yung ano, sagutin lang yung ano, try ko lang ha. Yung kung pwede magsama yung ano, Holy Spirit sa yung Evil Spirit, which is for me, no. Okay. Unang-una kasi yung Holy Spirit, God's Spirit is pure. Kaya sabi nga, malinaw naman sinabi doon sa ano, di ba? 2 Corinthians 6:14 to 16. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya, para bang kaparehon nyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? O kaya, ang maliwanag at ang kadiliman. Maaari bang magkasundo si Kristo at ang Diablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ng templo sa Diyos o sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, manahan ako at mamuhay ako sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging bayan ko. Di ba malinaw naman eh. Kasi kung founded ka sa Word of God, tapos rooted ka sa doktrinang pinanawalaan mo, I don't think so. Manahan yung magpo-possess yung evil spirit sa'yo. Kasi once the Holy Spirit dwelling in you, hindi ako naniwala yung magpo-possess yung bad spirit. Bakit? Siguro pagka, let's say kasi yung problema kasi yun yung unang-una talaga eh. Kasi pag may pinagdaanan ka, minsan, yung pag-iisip natin, minsan, we're living in the world. Kasi, di ba, paglabas natin ng, di sa simbahan, andun na yung conforming the world. Maraming temptation. There's a lot of temptation surrounding us. Kaya, hindi ako naniniwala mag-possess ka if you are found in the root, especially the Word of God. So, hindi ka rin naniwala pagka sa'yo ng Holy Spirit? No. Walang possession ng isang demon spirit. Okay. So, yung tanong din po lahat. I hope na pag sinagot natin yung tanong ni Petrix, madadaan natin lahat. Yun ang pinaka. Sino pa po ang gusto mag-try na sumagot? Ano lang, Bas? Opo. Sa Old Testament times kasi, ito to clear this one out. In 1 Samuel chapter 16, regarding Saul. Okay. Before kasi ang chapter 16, Saul sinned before the Lord. Okay. And after the sinning, there was a statement in the Bible na sinabi na doon na the spirit of the Lord left Saul. And there was an evil spirit from the Lord that has been tormented him. So technically at that very moment, he was really possessed. Kaya nga pinadala si David eh. Ang tanong na lang din pa, since may argument kanina na ang Holy Spirit, once the Holy Spirit indwells in a person, is hindi siya umaalis, bakit sa statement sa Old Testament types na sinabi doon, umalis ang Spirit of the Lord? The second question that I have, yung Spirit of the Lord na sinasabi ba ng Old Testament, was it pertaining to the anointing? Or was it pertaining to the Holy Spirit? That is a good question. Kasi
may kinalaman yung tanong mo sa first namin katungkay kay Sean about the anointing. Yun ang pinakano dyan. Was it anointing or spirit of the Lord? Ayun, yun ang pinakamaganda doon. So let me answer first yung tanong na, pero public natin yung original. Ang sabi kasi doon, is very clear in the Bible verse, na the Spirit of the Lord left Saul. Sabi doon, and the moment that nag-left, yun naman daw the spirit of the tormenting, ang siya pumasok daw po. Ako lang niniwala po ako, it is the anointing na wala. Hindi talaga siya literally about the presence of the Holy Spirit, ang pinakano po doon. Kumbaga sa yung anointing ni Saul ang siyang nawala. Sapagkat, let us remember, we have to define first what is the meaning of possession. Kasi namahalaga muna biblical meaning of possession. Pag sinabi natin, kasi maraming haka-haka na katulad yung sabi ni Kuya John, influence lang, baka naman masyadong makasayo joke, no? Pag sinabi natin possession, it is a control of the mind, full control of the soul. Kasi ang tao kasi may soul siya ang nag-iisip kasi, siya ang decision maker. So, pag sinabi natin possession, he completely control the soul. Wala na siya kakayanan mag-isip. Pero during that time kasi ni Saul, nung nagkakaroon ng tormenting, may pag-iisip pa si Saul. Nung nakakapag-communicate pa siya, so nangangahulugan, it is not really meaning of the control of the evil spirit. Actually, there is no such a control of evil spirit. Demon possess ang ginagamit. It is not, wala pa tayong mabasa sa Bible o sa dictionary na evil possess. But rather, demon possess. So there is a personality. Pag sabi natin evil spirit o evil possess o evil spirit ang ginagamit natin, that is for the influencing. Kasi yung evil spirit, kumbaga sa wala siyang kakayanan to possess yourself. Kasi spirit siya Pero pag sinabi natin demon, nangangahulugan there is a personality. Kaya they can possess. Ang Entity na siya, Paz. Entity na siya. Ginamit na kasi yung demon. So entity na yun. Kaya titingnan po natin, in any biblical, wala kang mababasang evil possess. Demon possess talaga. Kasi nga ang evil possess, ang evil hindi sila nakakapag-possess, but rather, yung pong demon nakakapag-possess. Yun ang pinakano po doon. So we answer already kay Kuya Jomel na it is not influence. Kasi kung influence, sabi natin, there are 3 stages of possession. Number 1, of course, yung pong, ano yung una ba? Suppression. Suppression. Sensation. Then yung una natin, it is the oppression, no? Oppression, obsession, then suddenly yung possession. Yun ang pinakano. So yung sinasabi natin, malakas yung influence niya So pagka nasa stage ka pa ngayon, that you are still in the stage of fighting what is really the demon is, the evil spirit is trying to do, nangangahulugan, nasa ano ka pa rin, nasa oppression ka pa din. Pero pag naging habitual na, there is no need for you to influence by the evil spirit to do something. That's already obsession. At ang susunod nga po nun, yung asabi natin obsession kasi, bagaman nagkakasala ka, you still have yung ating critical mind, nag-iisip pa rin yan. Nangangahulugan, the soul is still controlled by yourself. Nagkakaroon siya malaking influence, sabi nga ni Kuya Jomel, maaaring obsession na, but you still thinking, nakapag-isip ka pa rin. Kasi ako mismo personally, na-experience ko yung complete na demon possess. Yung demon possess ko, talagang hindi mo siya makakausap. Wala sa atinuan. Puro lang siya yung ungol, puro lang siya amba, wala talaga ibig yung kanyang mata. You can see the eyes of the demon possess. Talaga matatakot ka talaga. The face, the look, yung kanyang smell, kasi hindi talaga, walang katinuan talaga Hindi na mapalikon, hindi siya marunong maligo. Bakit? Kasi wala naman sa demon yung paliligo Kaya ilang araw hindi lang kaya. Remember yung sa tomb na nasa loob ng ating Panginoon? Malakas ng nun, dislikano. Yun yung mga demon possess talaga. So nangangahulugan, it is not something like na ini-influence po natin. Let me show you some picture so that it's become very clear. So that we know kung saan ba naka-position yung Holy Spirit sa bawat buhay natin. We have the Holy Spirit, of course. We know that. Ang problema, what chamber nakalagay ang Holy Spirit? It is in our spirit, it is in our soul, or it is in our body. Or all of them. Ito ba nakalagay yung spirit natin?
Yun ang pinakano. Ngayon, before na pakita ko yung picture natin, if we believe that the Holy Spirit is control or possess our spirit, our body, and our soul, the question is, why we still sin? Because he already dominated the three nature of man, the threefold nature of man. Kontrolado yan eh, possess niya lahat yan. Pero bakit ang tanong ngayon, bakit nakakagawa ka pa ng kasalanan? And we know already, all of us, we still continue sinning. So kung ganun po, yung kaisipan natin na it is not the Holy Spirit who are in full control na our life. Kasi kung siya in full control ng our life, there is no character of sinning sa Holy Spirit. Therefore, you don't have any more character to sin. Kasi wala na eh. Sa nangangahulugan, hindi tama na isipin natin we are in full control of the Holy Spirit. There is na, may mga narinig tayo, Lord, you are in full control, yung Holy Spirit mo rin. That's wrong. Pag sinabi natin in full control, nangangahulugan po, that we will not commit anymore. So, Pastor, saan nakalagay yung ating Holy Spirit? When we receive the Lord Jesus Christ, where the Holy Spirit lives, sabi natin nandito eh. Ito po yan. We have the threefold nature ng ating pong pagkatao. The body, which is the outside, the middleman, which is the center of a person, it is our soul. And the last one, which is the inner one, it is our Holy Spirit. We are threefold nature. So, nangyari po ganito, no? Since yung ating pong soul, it is independent because of God's power and mercy, naging independent po siya. So, hindi siya pwede lumagay sa soul. Kasi pag lumagay sa soul, nangangahulugan, God already controlled our will. Kasi yung kasi decision maker, yung will, yung ating soul. Kung gusto mo kumain ngayon, hindi po yung spirit ang nag-decide, hindi po yung body. Yung soul ang decision maker. Ginagamit nila yung body para sabihin doon sa soul mo, oy soul, gutom na ako, pakainin mo na ako. Pero humingi siya ng permiso. Pag sinabi ng soul, huwag ka munang kumain ng 2 araw, nag-fasting ako. Hindi kakain yung body mo. Yung spirit naman, by spirit, magsimba ka ng every Friday. Kasi pagka Friday, mabuti sa iyo yan. Sandali mo lang mo kutusan. Magdi-decision ako, kung gusto ko mati ng Friday, aatin ako ng Friday. Kaya ang spirit talaga, willing siya mati ng Friday. But meron decision making. So ano ngayon ang representation nito? You have the soul, that's correct. You have the body, and you have the spirit. They keep on impressing your soul kung anong gagawin po niya. Kaya nga sabi ito sa isang Biblia, sabi niya, kung ano pinapakain mo, yun ang mas malakas sa'yo. If you keep on feeding your own spirit, therefore mas malakas ang influensya niya, your soul definitely will follow kung anong leading yung spirit. Kung pinapakain mo, puro sexual morality sa katawan mo, therefore yung spirit mahina siya, ang susundin niya lagi, yun nasa flesh mo natin. So ang soul po ay nasa gitna. Therefore, ang spirit po, nag-live siya doon sa kanyang pwede niyang pag-live, which is His Spirit. When God said that, I'll give you the breath of life, then sabi doon, then the human being become spirit, nabuhay na siya. And that is your spirit. Ando doon ngayon. Kasi yung spirit kasi it's come from God. Hindi yan kanino galing. Hindi yan parang biglang sumama sa'yo. It is coming from the Lord. Then ang gift niya. Kaya ngayon yung Holy Spirit, doon siya ngayon nagde-dwell. Sapagkat yun ang kanyang kapatak, kakosa niya yun. Magtutulungan tayo, palalakasan kita. Kaya yung mga PD, pinalalakas siya. Yan ang influensya ng Holy Spirit. Pero let us draw the boundary. No? Pag ito yung boundary po ng Spirit at yung Spirit mo, ito yung soul mo, hindi pa pwede pumasok yung Holy Spirit sa buhay. Hindi kaya pwede pakailaman. Hindi niya pwede kontrolin ang body mo. Hindi niya pwede i-possess ang soul mo. Or else, mawawala ang batas ng Diyos that you are given a free will. Yun ang pinakano po doon. So therefore, kung ganun pong sitwasyon, narito ngayon yung spirit mo at yung soul mo narito, open ngayon yan. Pwede siyang i-possess sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng body mo. Dito yung papasok, yung tinatawag natin na, ang sabi doon, ano mo na ginagamit? Operation. Oppression. Then next level siya, obsession, dahil sa flesh yan. Pag hindi na kinaya ng flesh mo, sinasabi ko ni ate, manunumpa ka na, pati ito susumpayin mo, then you open the door between, kasi may harang yan eh. Binuksan mo yung door. Then the demon spirit will come into your soul.
to take care, to possess the whole soul mo. Kaya ang tao ngayon na possess ng demon spirit, wala na sarili pag-iisip. Bakit? Kasi kontrolado niya na kung ano man yung nasa loob. Ayan, no? Yung pinakaparang na, yung smelling, yung kanyang tasting, yung kanyang literal thinking, wala na po lahat yan. Kontrolado ng demon spirit. Ngayon, na-control yung body mo, ay yung soul mo. Yung Holy Spirit ba na wala o hindi? Andyan mo. Andyan dyan pa rin siya. Nakaabang. Nasa loob siya ng spirit mo. Diba? Now, ano purpose nito? Because He is waiting someone to deliver that person. Para yung lahat ng kumasa kanya mawala ulit, then they will influence again. Kasi bagong vessel yan eh. Kaya tingnan niyo yung mga nagkakaroon ng deliverance, they are completely empty. Kasi nawala lahat eh. Pagka, of course, sabi nga ni Pastora, pag hindi natin ito kung evil spirit, naiiwan. But normally, pag nagkaroon ng complete deliverance, empty yan. Pag nag-empty ngayon yan, yung body mo parang kinatay mo na, napakalakas yung Holy Spirit niyan. Anong gustong gawin yan? Gusto magsimba, gusto mag-pray, gusto mag-worship. Yan, dito ngayon pinapasok na yung yan. So, pwede pong ma-possess ang isang tao habang meron po siyang spirit. Yan ang pinakatanong. Tinanong po ni Kuya Drex. Because yung chamber ng Holy Spirit, it is not controlled by the demon spirit. Hindi siya kontrolado. Nakaseparate yung chamber po niya. Kaya hindi natin malalaman yung chamber ng tao, definitely magkakaroon tayo ng problema. Ang isipin lagi natin, ay pag pumasok ng demon spirit, tama na yung Holy Spirit. Kasi wala na siyang magawa eh. O yung iba naman, lalayas na yan kasi wala na yung hindi po, may sarili siyang chamber. And even if you have the soul, yung kung kanyang flesh, yung flesh natin, napoposes siya ng demon, ng evil spirit, hindi pa rin yung makontrol ito kasi meron niyang soul, meron niyang mind. Hanggat hindi niya sinusurrender yung kanyang mind, which is nakapokus sa ating Panginoon, hindi po pwedeng i-possess po yan. Yan ang pinakano. So again, it is possible po na ma-possess po yan. Bigyan po kayo ng Bible verse para po malino po. Kaya po bigay yung pastor. Sa Luke 13 verse 16, ito sabi po niya. Luke 13 verse 16, babasahin ko sa Tagalog. Book of Luke, chapter 13 verse 16. At ang babaeng ito, anak ni Abraham. We are talking about the New Testament. No? Pero when we talk about the daughter of Abraham, meaning ito'y follower ng ating pong Panginoon. Kaya Abraham eh. Hindi siya normal na. Siya ay Hudyo, but definitely, he is a good follower of Abraham. Sabi niya. At ang babae nitong anak ni Abraham, na tinalian ni Satanas, na possess ni Satanas, sabi niya, narito sa loob ng 18 taon, hindi ba dapat kalagan ng tali ito sa araw ng Sabat? Di ba dapat palayain itong babae ito sa araw ng Sabat? So meaning, even the daughter of Abraham possessed by the demon spirit. So nangangahulugan po pwede po mangyari sa bangko sa Kristo. But of course, ang possession po, matagal po yan. Okay, I hope nasagot po natin yun. May dadagdag pa ba? Then ituloy po natin yung kay Kuya Arnold. No? Maganda yung pagsamahin ko na sa panahon. Yung bang evil spirit na siyang nag-ano rito, yung ba yung mga fallen angels na kasama mo ni Lucifer? Opo, sila po yung mga fallen angels na tawagin doon ay ano tawag doon? Hindi, Holy Spirit, hindi yung tawag sila eh. Nagbalik loob ko yun. Hindi Holy Spirit na tawag doon. Pinatawag na naman ako. Rebel. Nag-rebel. Holy angel. Yung mga rebelde, sila po yun. Sila ngayon ang siyang naghahari dito. Bakit po sila naghahari sa Indo? Because, alam natin yung history, no? It was Adam and Eve who gave them authority. It is not God. Now, when God threw them out of the kingdom of God, means they strip off, tinanggalan po lahat ng authority. Authority, power, at glory. Yung kanilang beauty, tinanggal lahat po yan sa kanilang po ng ating po Panginoon. So what no one left, walang natira. So alam ni Lucifer, o alam ni Satan, kapag wala kang authority, wala ka talaga magagawa laban sa ating Panginoon. Nakita ngayon niya, ay yung authority na dating kong ginagawa, ibinigay pala sa tao. So ginawa ni Lucifer, o Satan, kinakala rin yung authority, nakawin ko sa magitan ng temptation. At nakuha nga po ni Satan yung authority na supposed to be
nag-i-enjoy tayo mga at nilalikha ng ating Panginoon. Yun ngayon ang ginagamit niya. That's why He has the principalities over the earth. Bakit anong authority pa yung binigay kay Adam and Eve? To rule dominion of this world. Dominion. And this is what the devil or the evil spirits are doing. To rule and to control the earth. Yun ang pinakalo po niya. So hindi po sila yung napunta ng Tartarus. Sapagkat ang sabi po sa Book of Revelation, yung kung napunta ng Tartarus, nakabound by chain po ito. Ang sabi ng iba, nakatali ng chain, it is literal chain. No, it is physical chain. Talaga nakatali po tayo sa kadena. So kung nakatali po ito ng kadena, kung mabasahin po natin ng Book of Revelations, hindi mo pwedeng kadenahan ng spirito. Wala silang katawan. They cannot, no? You cannot, I cannot contain, so makita ng chain, yung mga spirit. Kasi spirit siya, wala yung body. So kung meron ito nakalian ito ng literal na chain, may body ito. Ngayon isipin mo, sino yung fallen angel na may katawan? Na talaga naman sa ating Panginoon. And that is the angel that they left that holiness sa makita ng pagsipin sa ibang mga sa ibang babae. So they possess, that possession of body, it is the one na by throne by God in the Tartarus. Yun yung mga malalakas na sabi. Yan ang malalakas. Kasi let us remember, yung inutusan ng ating Panginoon na maging watchers. Kung tawagin niyo po yung watchers, no, they have given special ability para maprotektahan yung likha ng ating Panginoon. And then, when they get, actually hindi mo sila nagrebelde eh. But rather, they disobey ang pinakano po doon. They never rebel against it, but they disobey the commandment of God. Yung ang pakikipagsipin. So they possess also powerful attributes at meron silang body, kaya sila kinulong doon sa Tartarus. And later on, palalayain po yan. Tingnan po natin, mag-usapan natin po yun. How could you, someone, an angel, kasi ang purpose po nila to deceive. Mandadaya po silang tao. Kasi kasama yan sa magiging task nito mga fallen angels na to, na ikakalat sa buong mundo para mandaya ng tao. How could an evil spirit deceive a person kung wala siyang body? Sa nangangahulugan, may bodies po yan ng mga fallen angel. Sige po, John. Kasi Come again, Pas? Sorry, may body yung mga clarify. evil spirit. Opo, yung chinay, may mga body yan. Ang pinakanan. At babalik ka sa lupa na may body. Yan ang pinakanan niya. Clarification na po, Pas. So, watchers po, no? Before, they were also angels po, Pas, no? Kasi nabanggit mo yung they were given special abilities. So, ngayon, parang naging unique sila compared to other angels. Yes. Tama po. So yung next question ko is, when this let's say quality was given to them by God, this is where the desire comes in to have a relationship with the women. This is where the desires comes in to have the relationship, because yung iniisip ko, if they were not given this unique quality, if they were like the same like the other angels, is it possible for the angels to have a desire to us as humans? You mean being spirit? Kasi yung quad ko lang, yung iniisip ko lang, yung speculation lang sa isip ko is, nung binigyan sila ng unique abilities as watchers, dito sila nagkaroon, ito yung qualities na to, dito nanggaling yung desire nila na magkaroon ng relationship sa tao. Saan po nanggaling? Specific flesh or what? Ha? Ano bang specific Hindi, hindi kasi nabanggit as mentioned Pas na may parang naging unique sila compared to other angels. Tama po ba yun, Pas? Opo, pero let us remember, yung pagiging, may isang Bible verse na yung isang angel kaya namatay ng 1,000 people. Pero it means that strength, speed, ability, agility, nandun lahat. Kasi nag-wonder lang ako kung sa qualities na binigay sa kanila ng Panginoon as watchers, dito nag-ugat yung desire nila to have a relationship with the... Siguro, gusto ko lang i-rebut yung question ni Kuya kasi ang sinasabi, yung special ability, meron na lahat ang
spirit nun eh, except for the flesh. Baka yung flesh ang inaano niya, dinidifferentiate niya. Yung desire, Kasi yung desire, na magkaroon ng desire sa human is... I-rephrase ko lang. So, let's say even if they were not watchers, is there still a possibility for an angel to have a desire towards human, to have a relationship? Without Specifically, anybody. Without anybody. Ano? So somehow it makes sense na body ang na nung binigyan ng Panginoon itong mga watchers ng unique as to become as watchers, dito na sila nagkaroon ng kumbaga nag-ugat yung desire. Temptation. Parang temptation din na magkaroon ng relationship sa mga tao. Dahil nga sa katawan. O dahil na sa katawan. Oo. Yun lang naman. Dahil sa body. Dahil sa body. Let us remember, Nabighani itong sila. mga watchers na to, kaya Joby, itong mga watchers na to, Nabighani. na ating Panginoon, Nag-get ka na yan. para mga laga doon sa mundo. Opo. They have spirit also. Spirit sila. But they can possess. Yun ang pinakano po nun. They can possess ang pinakano po nun. Especially may mga angels talaga that allow them to possess in order for the special task na pinagagawa po natin. Yung nanda mo, yung ang sinin, yung donkey, pinoses nga yun eh. Nakapagsalita. Oo. Kasi they can possess. Ay pinakano po na para magbigay ng special warning. So itong mga angel na to, because their mission is very special, they can possess. So during that time ng kanilang possession, because as you can see the picture, yung kasing karnal, yung flesh na gusto ay na hindi na pagkain, of course, sex, mga bagay na ano, nandun kasi yung component kasi ng body yan. Kaya the moment na nag-possess po tayo, let us remember yung pong flesh, gumagana pa din yan. So they suddenly, they realize, mga ganda pala itong mga bahay ito may mga ano pala ito. So dumating ngayon yung desire nila sa sexual. And since of course, pag nag-possess yung angel ng kanyang body, yung strength andatan niya. Andiyan pa rin yung ano nila. Of course, impressive yung mga tao nito. So, Extraordinary. Extraordinary. Pastora, ito na po ba yung minsan mo na sa ating soul ties? Ito na rin po ba yun? Iba po yung soul ties kasi. Yung soul ties, mula nung pagkabata ka, ito yung mga angels na, let's say, mga spirits na gusto kong maging asawa. Kaya minsan meron kang mga dreams na nakikipag-sex ka. Pagkagising mo, satisfied yung katawan mo. Kasi it really happens within the dream. Doon nila nagagawa yun. Kaya kung naririnig nyo kami, especially sa mga kababaihan, we rebuke the spirit of soul ties. Makikita nyo yung reaction ng babae. Iba. Ibig sabihin, merong ganun. At merong mga spiritual spouse naman. Asawa in the spirit, tingin nila sa kanila is asawa. So, nangyayari yung pagpopossess or yung influence, nangyayari either sa dream or either then through rape, through molestation. Ayun po. O kaya, nagkakaroon ka ng mga ang trauma, kunwari, yun nga, gamit ng through rape, through molestation. O kaya, pwede din naman po yung sa mga movies na pornography. This is also one thing kasi pag nanonood ka, they are influencing you through that at ikaw ay mag-masturbate. That is also another way na nagkakaroon siya ng attachment sa iyo, napoposes ka niya, nakakapasok. Meron pa din po na for example naman po, no, yung another na soul ties, meron po kaming na-deliver, no, pinatawag kami, madaling araw na din yun. Kinuha siya, kumbaga in the dream, pumasok siya, tapos nung kausap na namin yung tao, paano ka nakapasok sa babaeng ito. Nakatulog siya, sabi gano'n. Tapos, pag-gising niya, wala na, dinala. Bakit mo siya gustong kuhanin? Asawa ko siya. Saan mo siya dadalhin? Malayong lugar. Saan lugar? Maraming puno. So, ito mga alam natin to mga encanto, di ba? Yung mga something na ito. Ito kasi yung mga paniwala natin, mga mythology na naniniwala tayo sa Pilipinas o kung anong lugar meron tayo. So, sa ganung kaparaanan po, nakakapag-influence sila. Ayun. Kaya yung pinatawag na soul ties. Kaya tingnan natin po sa Ephesians, sabi niya, di ba? Ephesians 6:12,
Ang sabi niya, for our struggle is not against flesh and blood. O yung iba naman, our battles is not against flesh and blood, but against rulers. Kasi level yan. Kaya hinahanap ko si Faisal eh. Alam niya yung level ng mga angels eh. Di ba? Kung maririnig nyo, meron po dapat dito, yung daw pong battle natin is not against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against powers, at saka meron pang principalities. So level po yan, no? So in the first level, maliit pa lang siya. Yung oppression sa'yo, maliit pa lang siya. Yung udyukan ka. Hindi ka nakayanan. For example, bata ka pa, nakakapanood ka ng ano, hindi ka na-influencehan doon. Anong gagawin niya? Through molestation. Gagamit siya ng taong evil din, na kaya niyang i-possess, at yung taong yun ang gagawa na imomolesta. Hindi nawala yung faith mo sa Lord, nandoon ka pa rin. Ano namang second level, another level of authority na naman, through rape na. No? O, nakalagpas ka sa rape, nagkaroon ka ng asawa, yung asawa mo, abusive. No? Hindi ka lang ginawa kang sex slave, instead na, yung mga ganun po, level siya. Kaya nga sabi natin, yung possession, hindi siya antimano. Pupunta doon, nandun muna siya sa level mo. Kaya, Based dun sa experience mo pa sa ng deliverance, anong spirit yung medyo Common not spirit. common, yung medyo mahirap patterns na is it yung- witchcrafting, mahirap ba yung actually, pag po witchcrafting, this is only, kasi tao yung gumawa niyan eh. Tao siya, but then, meron siyang power na nagaling sa satanas, sa spirit din. So, hindi naman po yun ganun ka, no? Ang talagang, ang mahirap dito is yung dun sa pagka napunta na sa center of mind. Yun nga pong sinasabi ni Pastor Ayun, demonic. yung Wala na sa nandun na kaisipan. siya sa soul. demonic? No? Kasi yun na yung pinaniwalaan mo. Kumbaga, nagkaroon ka na ng mindset na ito yung reality mo. Kaya nga po, di ba sabi ko sa inyo, yun yung revelation sa akin. Bakit pag ginawa ko yung chan niya, then I speak the word of God, dun sila nagkakaroon ng manifestation, isinusuka. Kasi hinover ka na ng kasinungalingan. Ano po ba number one na Deceive. na tools ni Satan? Deception, no? Lies, yun. So ikaw kasi, balot ka na ng kasinungalingan niya, yung deception niya, yung reality ni Satan, yun na naging reality mo. Now, when we speak the word of God, we declare in the name of Jesus and I touch it. Kasi, iba ito yung belt of truth, yun po yung naging revelation ng. Kaya pala, bakit kailangan kong hawakan, hindi pwede namang hindi. But then, yun yung kasing impression sa akin. So when I touch yung chan, tsaka ako dinideclare yung truth ng word of the Lord, na you are loved, you are forgiven, you are not la. Then magmamanifest na yun, lalabas na. Ang mahirap po na masasabi ko na yan, yung mga soul ties po na yan. Oo, mga spiritual spouses. Kasi ikaw din sa feeling mo sa kanila you belong to them na. You submit na. You are Haba. submitting to them na. And isa yun, isa sa mga yun. But syempre of course, yung unforgiving spirit. Kasi sinabi ng Panginoon, unless you forgive, the Father in heaven will not forgive. Ito po yung mga mabibigat na kasalanan. Tanong siya. After the deliverance po, meron po bang posibilidad na bumalik ulit po ba yung bad spirit sa lumang body? Yes po. Kasi it is always your decision, your free will, whether you open up again or not. Kaya nga po yung struggle is real. Yung struggle po bilang isang Kristiyano, hindi, kaya sinasabi natin, sabi nung iba, bakit born again Christian na siya? Bakit nasa kanya yung Holy Spirit? Ibig sabihin ba mahina yung Holy Spirit? Definitely, hindi mahina ang Holy Spirit. But then the Holy Spirit is very respectful. Yung decision mo, ang siyang masusunod. Di po ba? So, kumari ngayon, ang struggle nando doon, na deliverance ka from adultery, let's say, or from sexual immorality, let's say, mga mga lustful desires, itong mga yan, na-deliver ka sa ganyan. After mo ma-deliverance, hindi naman antimano si Satan o itong spirit na to, umalis siya, pero gigilid-gilid yan sa'yo. Di ba?
The enemy is like a roaring lion. Lagi siyang nakaamba. Oh, Tahimik imagine lang mo. yan. Hindi po ba? Ay. Kaya ngayon, pag nakita niya, uy, sabi niya, ayun yung ano mo, di ba? Ayun, guwapo yun. Yummy, di ba? Sumusot-sot siya. But then ikaw meron struggle, no? Deliver na ako. Sinet free na ako ng Panginoon Kristo. Dapat hindi ko na ito ginagawa. Ito na yung ano mo eh. Yun yung Holy Spirit na nagsasalita ngayon dun sa soul mo. Ngayon, nasabi ni Pastor Bernard, ito bang si soul, bibigyan niya ng pagkakataon si flesh? Kasi pag binigyan niya ng pagkakataon si flesh, o sige. Kasi ito eh, hindi naman hahakbang ang paa mo pag hindi sinabi ng iyong isipan, humakbang ka. Tama? Hindi naman ikaw hihiga doon at ibubuka mo yung legs mo, kundi sinasabi ng isipan mo. Therefore, nagbigay ng tsansa itong si soul. Sige, okay, binigyan ka ng pagkakataon. Pero itong si flesh, in-enjoy na naman niya, At nagtuloy-tuloy ka doon, pwede ka na ulit. Pwede ulit ma-oppress. So, yun po. Kaya yung mga infirmities, ito yung mga kinakast out natin. Kasi infirmities meaning weaknesses. Hindi lang ibig sabihin ng infirmities, sakit. These are weaknesses. So, kung saan ka mahina, kahinaan. Ito po yun. Paano, ang tanong mo Diyos, paano para hindi na maulit? Para hindi na maulit. Ito po yung sinasabi ng law ng Panginoon. Sabi niya, pag daw yung isang tao, napalayas yung masamang espiritu sa kanya, pupunta yung mga espiritu sa ilang, mananatili sila doon, at ikaw, malinis ka. Kasi umalis sila, di ba? Pero pag nakita niya na ikaw ay malinis pa rin, pagbalik niya, sabi ko nga po, hindi ka niyo pababayang maging malaya agad. Talagang babalik, tatry niya ulit. Kasi ayaw niya ikaw maligtas eh. Ayaw niya ikaw na maging mabuti ang buhay mo eh. So babalik si Spirit, uy, malinis pa din. Anong ibig sabihin malinis? Walang ipinalit dun sa lugar ko. Pwedeng balik pasok ka. Walang ipinalit dun sa lugar ko. Open ulit. O pwedeng pasok. Babalik siya ulit. Sa ilang. Ibang spirit. Ang sabi niya, oy, maluwag. Open na lang. Pito, mas malalakas Mas pa. malakas. Ang isasama niya. Imagine mo kung mayroon kang 7 na umalis. Mas malakas pa ng 7 times 7. Ilan na po? 49 na yung nasa spirito nasa iyo. Ganun po yun. Kaya sabi ni Pastor Bernard, para hindi makabalik, anong gagawin natin? Busugin ang Holy Spirit na Yun. nandyan. Papalitan mo ng Bible study, papalitan mo ng Word of God, papalitan mo ng fellowship, papalitan mo ng worship service, papalitan mo ng praise and worship, ng prayer, ayan po yung ipapalit natin. So wala siyang lugar, wala na siyang lugar, wala akong lugar. Kahit kung spirito ayaw mo pagsiksikan. Pwede ba kape? Walang appointment. Boses na naririnig na, huwag mo itong Matamis na gawin. yun. Kaya po yun yung sinasabi natin na sabi ni Pastor Bernard, yung Holy Spirit, hindi yan napoposes. Nandyan siya, meron siyang sariling chamber. Yung Holy Spirit, ang patuloy na nagsasabi sa'yo, wag. Kaso mo, ikaw, nagiging bingi ka kasi nga nasanay na naririnig mo yung ingay ng mundo. Yung sinasabi ng flesh mo. Kasi ito yung nakasanayan mong ginagawa, parang nai-immune ka na. Hinahanap-hanap na ngayon ng katawan mo na gawin ito. Kahit ngayon pong pagsisinungaling eh, di ba? Alam mo na ang katotohanan, pero yung kasinungalingan, ang ginagawa mong katotohanan, kasi naging nakasanayan mo na, nasanayan mo na. So, pero yung Holy Spirit, bagamat sinungaling ka na na tao, hindi nawawala yung Holy Spirit. Mali yan. Kaya let's say, mga adult naman tayong lahat. Pag nanood ka ng pornography, nag-masturbate ka, after mo mag-masturbate, na-release yung katawan mo, pero after nun ang kasunod, parang mali. Di ba? Ang lakas pa rin nung na, mali. Lord, bigla ka lang, Lord, sorry po. Parang hiyak-hiyak ka sa sarili mo, bakit mo ginawa yun? Di po ba? Parang po yung Dapat ako, talaga yung yung pagsisisi, magbibigay no, sa sila ng una. mga gamit, galing sa eskwelahan. Ang dami no, plastic tissue, gano'n-gano'n. May nagsasabi ng mga waka, gano'n. Parang may, ako naman, riniribok ko na, bakit naman ako makuha kung meron namang CCTV? No. Ngayon, tapos yung... Pagulang sa Amen.
conscience. Dalawa. Consent sa kanang CCTV. Ate, yung conscience mo yan yung 24 hours ng CCTV. Wait ka lang kasi kuya eh. No? Dalawa yun. Consent sa Your conscience is your 24 hours CCTV. Question. Kung walang CCTV, okay lang, pwede ito. Yung ano yung... Hindi ko pa natapos. Tapusin daw. Yung consent siya sa CCTV. Kasi may dalawa ko kapila sa Bangladesh. Nagkuha ko siya ng 500 po sa 400 sa... Dapat ginawa 1,000 para marami. Pera. Nakuha ko sila. Yun yung effect ng CCTV. Oo. Anong effect ng conscience? Consent, wala man silang Dapat talaga sino ba? It is kasi sila, hindi sila mga Christian. Kaya kailangan nila ng CCTV. Si Ate Riley, Hindi na kailangan. Hindi na kailangan yan. Amen! Amen! Amen natin. Pero sa ngayon, di ba tayo mga Kristiyano, we don't call it a conscience. We call it conviction. Kasi Holy Spirit yung nasa sa atin. Yung Holy Spirit na siya nagbibigay ng conviction para mali yan. Malakas na siya, malakas na. For example, sabi nung boyfriend mo, nagkita tayo sa... Huwag na lang Friday, sige kasi yung Friday mo, nag-a-attend ka, Sabado na lang, o kaya sa day off mo. Diba? Ngayon, ano ngayon ang sabi ng conscience mo? Wow! Sayang yung real. Huwag ka pupunta. Sayang yung pera mo. Magagastusan ka. Masisira ang buhay mo. Huwag kang pupunta, masisira ang buhay mo. Maubos yung ipon mo. Ang sabi ni Satan dito, naku, masarap yun. Nako. Mapapatunayan na mahal mo siya pag binigay mo ng katawan mo. You will be loved. Talaga namang, Ate Marinel, wag. mababalik siya sa'yo kapag ginawa mo yung best mo. Ganyan po yung mga ano, diba? So, eto na ngayon. Dati, nung wala ka pa sa Panginoon Jesucristo, hindi ka pa nakakarinig ng salita ng Panginoon, napakadali sa iyong gawin yun. Tama? Pero ngayon nasa iyo ng Holy Spirit, nasa iyo ng Panginoon, yung dating conscience lang na, ay, huwag na lang. Ngayon hindi na. Ano yan? Lord, ikaw ang gusto kong mag-glorify. Hindi ka mag-glorify sa gagawin kong ito, so hindi mo gagawin. So ganun na yun, naging malakas na yung Holy Spirit. Kaya mas maganda, nauna yung pagsisisi. Mas maganda rin, nauna ka mang babae para pag nag-asawa ka na, hindi ka naman babae. Hindi mo ka na yan. Ini-encourage mo pang bababae sa single, oh. Mas yung ano, question, katulad nung sabi na, di ba 7 times 7 yung papasok pag naging empty. So ngayon pa sa experience mo, so yung mga na-deliverance at dineliverance mas intense. Hindi naman po. Kasi meron namang iba na kaya na gagawin mo yung ulit na deliverance kasi layer yun. Ang sabi ko nga po, di ba? Ang tinawag dito, meron siya munang rulers. So yun yung medyo mahinahin ng konti. No? Tapos, aabot ka ng principalities, tapos aabot ka ng powers. So, kung kapag level ng strongholds to. Pero yung pinaka-stronghold ng pinaka-talagang root niya, yun yung nahuhuli. Yun yung nahuhuli. At yung minsan kasi nag-survey siya, nyari, na-mention mo, tapos nag-survey siya, tapos nagtuloy ka doon, no? Tapos biglang merong nag-surface ulit. Ibig sabihin, kaya ito nag-surface kasi mas malakas yun, i-hide niya muna yun. So ito ka i-deal mo to, i-deal mo. Diba parang wall yan, brick by brick. Hindi naman ibig sabihin may bumalik sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya na total na-deliver kasi yun the specific time na yun. Ayun po. Pwede po, no, para mas maanikin natin yung illustrations. Halimbawa, bata po kayo. Inosente. Pinakano po doon. Habang lumalaki po tayo, namumulat kayo sa different kind of mga kalokohan ng bata. Awareness. Diba? Kung baga saan, yung hindi ka pa aware na kasalanan, pero ang sa isang tao, alam niya kasalanan, pero bata pa yan, hindi niya alam yan, gano'n. Pero ba nung lumalaki ka, meron kang isang particular state na talaga namang yun na ang nagiging buhay mo. Diba? Kung baga sa
for you, na halimbawa, nung araw maaaring sabay-sabay yan. Pag-iinom, pag-sigarilyo, pag-sisingaling, pag-babae, pag-papastos, etc. Yung iba madali sa'yo, habang lumalaki ka, nagmamature ka, hindi ko nagawa yun pagmumura kasi matanda na ako. Madali. Pero may nare-retain, 1, 2, o 3, na madalas talaga yun talagang nagiging buhay mo na. Stronghold. O stronghold ang tawag doon. So pag dumating ka sa punto kasi na meron ng deliverance, yung stronghold mo, mayroon talagang tibagin yan. Hindi basta-basta matitibag. Natibag mo minsan, halimbawa, yung pag-inom ng alak, minsan nawala, napada ka sa kanila. Oy, pare, tagal mo nang tinainom mo, shot ka muna. Ate, halisa lang naman shot. Kasi stronghold hindi siya matibag. Kung baga sana yung foundation ng pag-iinom mo, hindi pa siya umaabot sa pinakailalim. Kung baga sana ang tinitibag ng ating Lord, Lord, yung mga wall pa lang. Pagkatanong ngayon, Pastor, bakit hindi natibagin kagad yung foundation? Bakit puro wall pa pinakano? Kasi nga, surface po yan. Ang tendency talaga ng kaaway, nung nag-build siya ng wall, ng magiging stronghold mo, talagang pinaplano niya yan. Ang isipan niya, dahil hindi siya all-knowing, ang lagi niyong posibilidad, bata pa ito, lalaki ito, at magkakaroon ka ng gulang, magkaaral, magkatrabaho, pero someday, makakilala ito sa Panginoon. Mabuborn naging Christian ito. So ang gagawin ko, bata pa lang siya, babakuran ko na ng babakuran. Para dumating na sa punto na tumanggap siya, at least meron akong something na pangahawakan sa kanya. Diba? Natatandaan, alam na niya, diba? Based on your experience. Diba? Tayo sabi nga ni Ate NJ, wala ata nakauwi na po siya. Ang tagal niyang binitawan yung pagmumura niya. Diba? Kasi stronghold yan eh. Yung iba nga, andun na ako sa momento. Kung mag-commercial pa eh. Commercial. Ba meron sa ating Kristiyano pero nagmumura pa rin eh. Pas, hindi ko iwasan, gusto ko iwasan. That is your stronghold. Bata ka pa lang, binil na nakaawin. Chismoso. Wala nang Na ang pinakano pa, Pas, message siya lang sa'yo kasi gusto kong ipag-pray siya para siya gumaling. Ano yun? Kayo pa lang siya ganyan, dalawa pala asawa niya. Chismis pala. Chismis. Dinaan pa sa para ipag-pray. No, hindi mo mapigil sarili mo. Binakita ka lang parang ng iba ng posisyon. Pas, nakita mo, iba yung kilos na kanya. Dahil siguro ginagawa sa masatay siya. Chismosa. Hindi mo. Pero Kristiyano yan. Pero may stronghold siya. Ito dinidil ng ating Lord na talaga mag-contribute. Hindi nasasabi, minsan may mga kasalanan tayo na hindi mo talaga officially, immediately nawawala. Pero kailangan natin i-deal. Kasi nga, napakalaki ng foundation na dinigay ng kaaway nung tayo mapakakilala. Kaya mahirap po sa tilagin. Ganun pa tinatawag. Kaya minsan may pinag-pray ng mga stronghold. Hindi lang minsan pinag-pray, minsan ginagawa pa ng prayer and fasting mo yan. Para po talaga ma-break talaga. At pag nagkaroon tayo ng breaking naman talaga ito, napakasarap naman ang pangalaman. Hindi mo pinapaliwanag ni Pastor na minsan matagal ang proseso. Ano po pala, naalala ko yung tanong ni Ate, pinakamahirap pala yung covenant spirit. Yung soya pa dyan. Yun yung sa, Yung soya pa. Yung pangalan Legion. Pag napakinggan yung Legion, Ay, yung marami. kabahan na kayo, madami yan. Pas, yun sila minoposes ng Legion, Pas. Normally, yung mga talagang na. Yun na yung mga deliberately doing bad things, no, Pas? Pastor, ano po yung covenant spirit? Yung covenant spirit, ito na po yung example, wala si Sister Dorothy. For example, Sister B, yeah, can I share your story? Yeah, I will speak in English because I thought Sister Dorothy is not here. Okay, this is also one of the difficult. We are not saying difficult because with the Lord Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, this is not. But usually this is the last, no? With Sister Dorothy, when I said Sister Dorothy, because the Lord already impressed me when I was on vacation during that time, I said, Sister Dorothy, do you remember any covenant you or your ancestor doing a covenant with the Other entity. whatever, no? Siguro sa religion, sometimes they thought this is a religious covenant, but actually they are not giving their covenant to the religion, but to the spirits, the Satan. So then, yeah, Pastora,
You know why I ask? Because every time you go to Malaysia, you come back with another oppression, with so much oppression. So napansin ko na yan. And then said, yeah, Pastora, I remember they offer you something or what. Then she remembered about the ring, no? And about putting the robe, it was only exposed during the deliverance. So okay. One time we had this deliverance for Sister Dorothy. She's already staying here. And then when we spoke about, I rebuke the covenant spirit. Every covenant spoken by this person or by her ancestor, I rebuke them in the mighty name of Jesus. The spirit says, no, no, no. I already taken. Totoo po. Asan si Kuya Dave, magpapatunay. Wala pa hindi makapasok ng kwarto dahil sobrang takot niya. No, I already taken his brother. And I'm taking her life. She's mine, she's mine. And then I called Sister Dorothy. Sister Dorothy, yeah, Pastora. Do you remember this? Yeah. Okay, by the Spirit, remove the ring. Even the ring, she's removing it only in the Spirit. Wala, hindi niya matanggal. She's really, no, I cannot remove, Pastora, I cannot remove. So it was distracted. Said, Pastora, there is pain in my head. Something nail is there. Kasi ayaw niyang i-remove. Hindi ko pinansin yung nail muna sa head niya. No, you have to remove the ring as a sign of withdrawing from that covenant. And speak out that you renounce whatever covenant. Kasi in-offer pala sila sa pagiging Katoliko. Dalawa sila nung kapatid niya. And that she didn't know, she's telling me while deliverance na yung kapatid niya na kinuha ko na, I already taken his brother and I'm going to take her life. She's mine. Then after the deliverance, I asked her, what happened to your brother? Nagulod. And she was almost drowned din, di ba, Sister D? She was almost drowned. So it's in the spirit of Leviathan in the water. So it's water spirit yung na ano nila. So anyway, so yun po, no, yung mga ganung bagay. So mahabang ano siya, but then if you will ask Kuya Dave, si Kuya Dave, Pastor, up from there, sabi niya, Pastora, hindi ako nakatulog. Yeah. So yun po yun. And then, dito si Kuya Dave. ayan, sa tapos nga daw po yung maraming yung kalag na yung kalag. Ayan, tapos sabi ng spirit din, sabi niya, no, I have tried to hinder and take her life many times, but I was not successful because she doesn't want to believe me. So, tinanong ko siya, doon ko lang nalaman, that's the only time I knew, she told me that she had a lot of operations, she had this cancer experience, she has so and so and so and so. I said, okay, this is a covenant spirit. So after that, alas na, even the aging of Chan, even the taba, already no more bloated. She's now sex and prettier. So yun po yun. So if anybody feel taba, go Yeah. So this is So one more question. Pas, may tanong ako, Pas. Yung sobrang pagkain, kahit busog ka na, kakain ka na. Ayan, nakakain na tayo! Yung parang hindi na busog. Pas, ano, bigay ko sa'yo, Pas? Busog saya. Parang gumaganon ka. Nasa busog siya. Kaya ang tanong ko, Pas, pasalanan mo yung kahit busog ka na, pasalanan mo yung malaki yung tiyan o pagiging mataba. Kasalanan yun. Sobra-sobra na. Hindi kasi kinakailangan natin muna, no? Kasi may problema kasi tayo when defining about gluttony. In our own definition of gluttony, busog ka na, gusto mo kumain, that's gluttony. Hindi po kagad ganun dinideclare ka na. Kasi po, may mga tao talagang, indeed, they already busog, but their appetite still they need something. Ang pinakano po doon. Of course, that's a problem with the health conscious, no?
Kasi busog ka na, pinapakain mo pa ng pinakanon, no? Let us define the word ng gluttony in the Bible. Yun ang pinakano kasi doon. Ang gluttony, it is not overeating, but also being maramo, hindi nagbibigay. O talagang gusto mo, sa'yo lang. That's gluttony. Kaya huwag natin sabihin ng ito, kapag dati Yung overindulgence paano yan? Kasi yan yung sabi natin, what is overindulgence? Ano Yung lahat ng luxury gusto mo, lahat ng magaganda. Yun lang. Kasi ba yung Overindulgence. Ay, wag. Basta may question ako. Sige. Grabe Sumali siya. Apo. Tapos, kung di ba rapture mawawala lahat? Yung kung tumanggap sa ating Panginoon, ang siya mawawala. Pero Christian, sigurado ko ba Christian makakasama na? Well, Depende sa Kristiyano. Yung turo. True Christian. Eh tapos po pastor, iba nung ako, paano yun? Ganun po, magkakasama. Ano, ulit ko pa rin Hindi, yung sabi niya, yung pag sinabing Christian, ay lahat ng kasama. Napaka-imposible na. Let's say 100 over Tatanggalin ka ng dugo. Wala kay Jesus. Persecution na kasi. Mahirap yun. Bakit mo gugustuhin yun? Sumama ka na sa amin. Parang yung Sama tayo. Nag-iisip ka to. Tignan ka ni manager. Pag nangyari ka rin, hawakan niya ka natin. Kuya, tignan ka ni manager. Bakit? Ihap ka. Olin sa kaya. Kuya, pwede na yun mo. Teka. Ito paliwanag. Yung rapture, yung di ba, yung isa nasa bukid, yung dalawang nasa bukid, yung isa wala yung mga ganyan na sa Bible na basa ko rin ako. Yung nakuha na, ito talagang kasama na ni Lord. So yun yung aim namin, Pas. Yan yung aim natin. Kaya nga, sabi natin, lagi tayo nakatune kay God. Ito po yung ating tanong kanina. Ang sabi daw ni Kuya Pedwin, ano na parang somehow, pagka sa kating, paiwan ako, para na po ano yung second chance ko. Lamang ang may alam, Pas. Kung ako kaya Pedwin, hindi ko iisip yung second chance. Anyway, one day po, Question lang naman. question na, one day po, mas maganda po yun, no? One day po, maisama natin sa preaching about what will happen to those people Rapture yun, na, rapture. na kasama sa rapture. And yet, they know that there is something will happen after the rapture. O maaaring dahil Christian sa Mount, naging malamig, hindi po sila nakauntin. Ito po yan, no? Yung una po, ito yung church, panahon po natin yan. This is our dispensation. No? Ito po yung rapture na sinasabi ko. Yung church po, akat po dito yan, sasalubungin yung ating pong Panginoon sa clouds. Inasabi po dito. So after po niya, may event po na 1,000 years tribulation. As you can see, yung po mga saints na naiwan, dadaan po yan sa 7 years of great tribulations. So nangangahulugan, it is not grace anymore for people to become saved. It is not the love of God in order for the people to be saved. It is not the mercy of God to enable to the people to be saved. Wala pong mercy sa 7 years tribulation. Wala pong grace. Wala pong love. Totally po yan. Yun na ba yung tinanggal na yung Holy Spirit? Opo, kasama si Holy Spirit kung sa agad sa kaya wala po ngayon dito. Kaya titingnan po nyo yung 7 years of great tribulation. Ang tawag po nila dyan, it is God's wrath. Yung sobrang galit ng Diyos. Dito po mangyayari yan during sa 7 years tribulation. Parang katulad pa sa Sodoma, Gomorrah. Mas malala pa. Kasi sa Sodom, pinatay sila kaagad eh. Diyan magsasuffer pa. So, ibig dyan sabihin, O, taas ang kamay sa gusto mag-suffer. Pas, diyan na dinire-release yung yung mga nasa Tartarus. Ibig po sabihin ng rapture, once isa nagawa yung rapture, on the spot tribulation kagad. So, wala ka naman masasabi, ito napanood ko nangyari to wala nang ganun. So, sa tribulation, nandoon na po yung paglalabanan ng mga basa-basa hanggang sa nagpaparusa. Basta wala lang Holy Spirit. Wala pong Holy Spirit. Walang pag-ibig, walang Diyos, totally wala. Yun na yung zombie apocalypse. Kaya yung tawagin
Talagang wala ka makikita. Kaya ang tao dito patay ng Kasi patay. ibig sabihin yun sa 7 years na yan, ito sila mga Lucifer, mga masasama na. Opo, it is, no, yan ang panahon na Pasimula maghahanap pa ng lang. Antichrist. Ito yung papadala yung dalawang Yung, ano, witness. Kasi pag Yung sinabi papatayin niya, pag papatayin sinabi niya. natin anti, iba pagka sa Old Testament may anti, tapos sa New Testament yung type. Halimbawa, si Joseph, anti-type siya, ang type si Jesus Christ. Kung bakit siya parang dinuduplicate niya. Pero pag ginamitan mo ng anti-type, kung anong ginawa nung nauna, baliktad yung gagawin ng pangalawa. Kaya kung nagpakita ng pagmamahal, habag, biyaya ang Panginoon, and so on, baliktad yan. Iyon ang gagawin ng Antichrist. Kaya walang pag-ibig, wala pong ano. Sabi mo, meron akong anak, wala akong pakialam. Pati baby, papatayin. Pati baby, lahat yan. At ang minsan nag-role playing kami. Sabi ko, kasi ang tao dito hindi papatay basta-basta. Pahihirapan ka, torture para sabihin mo sa'yo magtataka ng 666. Tumanggapin mo yung government na Antichrist. Ito yung mga tao malalangin na ng kamatayan. Tama yun. They would rather to kill themselves than to live. Yun ang pinakalang. Ganyan ang sinabi niya. Yan talagang wala talagang habag. Sabi ko minsan, siguro parusa pa yan para talagang tanggapin mo 666. Alam niyo ba yung mga bata na ano tawag doon, na nagpapaglas? Yung nag-slide ka? Kasi naglalaro isip namin yung araw. Yung slide na yun, meron siyang blade na nakalabas. So habang nag-slide ka, naiiwa yung likod mo, babaksa mo kalamansi. Suka. Imagine, suka. Imagine mo yung update. It is a roast. Alam ko, hindi tatato. Pero, kanong klaseng pagpaparusa o pagtanggap ng 666. And people, sabi nga ni Kuya Pedro, eto yung mga tao, alam na nila kung nangyayari sa kanila. So, they would rather run, hide. Maswerte po pag hindi kayo nakatagpo ng Antichrist. Pero yan, Pas, no, hindi lang physical pain kasi pati yung moral mo. Lahat yun. Kasi wala kang pagkain. Wala kang tubig. Diyan na po tayo magtatago na. Pagtatago talaga yan. Kaya yung mga naiwan gusto talaga. nila kasi may saint dito eh. Gusto ninyo, Mamatay sa lang gutom. kayo ng Antichrist, huwag niyo siyang tanggapin. Kaya imagine mo, anong kaligtasan niya? Ang kaligtasan ngayon, it is your choice. It is your own decision. Kamatayan. Yun ang mahirap sa mga tao. Sige, okay na, patayin nyo na lang ako. Kesa tanggapin ang Ay, Antichrist. hindi ko sasabihin. Akala nyo, isang bang ako, sige hindi o. ganito kadali yan. O, tanggalin mo na natin ilong. Oo. Mamaya tahinga. Mamaya yung labanan. Torture niya. O kaya sa harapan mo, yung mga anak mo, isa-isahin papatayin. Ganun po talaga mahirap. Kaya huwag na tayo magpaiwan mga kapatid. Total lang naman, naglilingkod na tayo sa Panginoon. Mag-focus na tayo. Kasi magtataka ka na, diba? Kasi may mga movie po tayo nakikita, no? Sama-sama sila sa sa isang simbahan. Yung pastor pang naiwan. Nakarami na sa pastor. Yung pastor na Diba? So, ito po nakita natin. Hindi po sa title ang basihan kung tayo ay mararamdaman. Talaga sa relationship. Hindi pala yung naman, di ba yun? Oo. Ang isa pang hindi maganda example, may mga kapatid, may kapatid na kami dati na ang ginagawa niya, hindi siya nagsisika ng Friday, pero pinapadala niya yung tights niya. Baka pag nag-rap yun, nakita niya, tights ko yan ah. Pero ako ba tayo iiwan din sa yung tights ka normal. That's all for today. At yung mga natitira pong questions. Tuloy lang natin next Friday. Next Friday natin susundan po yung tanong din na saan palalayain yung mga nakakulong sa Tartarus. Meron din po tayong graphics dito. Ako na pag-revelation tayo. Sige, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Masaya po ba ang lahat? Natutunan tayo? Sana yung natutunan natin hindi lang knowledge or information. Ito yung maging transformation natin. To become glorious sa harapan ng ating
Pagbalik niya, kasama tayo makukuha. Okay? Hallelujah. Father God in heaven, maraming salamat pong muli, Panginoon, sa napakagandang talakayan na ipinagkaloob mo sa amin. Thank you for the participation of each and everyone. Thank you for the question and thank you for the answer that is freshly downloaded from heaven, O Lord God. Thank you, Lord, for the examples that you have given us. Indeed, O Lord God, we are speaking out from our own experiences, out from the manifestation of the word that we are imparting. Indeed, O Lord God, thank you so much that we are so hungry to understand your word, but we will not disqualify that we are human and our knowledge is finite and yours is infinite. It is so difficult to understand, but in our way of seeking and in your way of giving the revelation, Lord, we may come to the knowledge of you. And Lord, as we continually to study, help us to be transformed. Help us to aim more of you, more of your presence, aim more to be deepened in our relationship with you. That is the most important thing. It doesn't really matter if we understand everything. What matters is that our true relationship, our true salvation is only based on Jesus Christ. Truly, Lord, maraming salamat po. To you, we give the glory, honor, and adoration. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Tatlong Maria. We are not Yeah. Pasok na sa akin.